po tayo. Hebrews chapter 12, verse 14. Make every effort to live in peace and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Let me repeat reading the holy word of God. Hebrews chapter 12, verse 14. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Without holiness, no one will see the Lord. The Bible clearly teaches that those who continue in a lifestyle of sin will not inherit the kingdom of God. Those who continue to live in corruption, in sin, according to the pattern of this evil world, will not see the face of the word of the Lord. There is no going to heaven without holiness. Without holiness, no matter how religious a person is, he cannot see the Lord. Ang mga mayayaman, kahit gaano kalaki ang kanilang idodonate sa gawain ng Panginoon, but without holiness, that person, that rich person, will not inherit the kingdom of God. Ang mga mahihirap, kahit na gaano sila kawawa, kahit gaano kapulubi ang mga mahihirap, but without holiness, no one will see the Lord. Ang mga masisipag sa pagsamba, ang mga naglilingkod sa Panginoon, at ang mga malalayo sa Panginoon, ay parehas lang po ang kahantungan. Without holiness, no one will see the Lord. Tayo po'y winarningan ng malinaw sa salita ng Panginoong Diyos according to the letter of Apostle Paul to the Galatians in chapter 5, verse 19 to 21. Ganito po ang ating mababasa. The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, and listen to this, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. I warn you, according to the word of God. I warn you, as I did before. Ibig sabihin po, hindi nagkulang si Pablo sa pag-warning. Hindi siya nagkulang sa pagbibigay ng babala sa mga Kristiyano. Ang mga Christians po, ang kanyang kausap dito, sila ang sinulatan ni Paul dito sa letter niya to the Galatians. So hindi ibig sabihin na dahil nasa church ka na, ay hindi ka na babalaan, hindi ka na paalahanan na mamuhay sa kabanalan. Paulit-ulit nga po siya nag-warning. Kaya sabi niya, I warn you as I did before. So lagi siyang nagpapaalala that without holiness, no one will see the Lord. Because sabi niya, those who live like this, those who continue in sin will not inherit the kingdom of God. So without holiness, mga kapatid, kahit na may religion tayo, or wala kang religion, o anumang katayuan ng tao, without holiness, no one will see the Lord. Now, the Greek word for holy is hagios. Ang salitang hagios ay may idea ng pagiging sacred, pagiging yung sanctified, pagiging morally pure. And it has also the idea of being distinct or different. Yung siya po'y na-set apart for special purpose. Tayo po, ang mga anak ng Diyos ay holy in a sense na tayo sinet apart upang tayo po'y magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. In the first century, ang mga Christian churches, ang mga building po noon, ang mga templo is said to be holy because it is different from other buildings. So, litaw na litawan. And even today, mapapansin pa rin naman po natin na ang mga simbahan ay different siya, kakaiba siya, holy, hagios. Kakaiba siya sa ibang mga building structure. So, ganun po ang idea. So, ang mga Christians din po, we are holy people of God in a sense na tayo po'y kakaiba. Tayo po'y different from the people of this corrupt world. Kakaiba ang pamumuhay natin. Wala na tayo sa karumihan, wala na tayo sa kasalanan. Nandun na tayo sa kabanalan, nandun na tayo sa family of God. We belong to the family of God, and the people of God are holy. Wala pong mapupunta sa heaven na unholy man and woman. Marami pong makakapasok sa kaharian ng Diyos. I believe there are thousands upon thousands of people in heaven.
pagdating ng Judgment Day, but not a single unholy man na makakapasok po doon. There will be many ships sa heaven, but not a single goal sa heaven. Wala pong unholy man and woman sa heaven, but because without holiness, no one will see the Lord. Alam niyo po mga kapatid, sa pamumuhay natin sa mundo na ito, hindi naman po requirement ng mga Christians ay yumaman. It is not required that you and I will be wealthy or physically healthy. Hindi po requirement na pag Christian ka ay laging 100% na healthy ka physically. Hindi requirement na ma-enjoy mo ang pleasures of the world. Di baling mamatay tayo na hindi tayo sikat, hindi tayo mayaman. What is required from us is to live a holy life, for without holiness, no one will see the Lord. Ang mga tao sa mundo na ito ay nagkadanrarapa sila, busy-busy sila, abala-abala sila sa pagpapayaman, sa pagpapaganda, sa pagpapagwapo, sa pagpapapogi sa kanilang sarili. Pero hindi sila nag-aalala, hindi sila abala sa pagpapabanal sa kanilang kaluluwa. It is required that you and I are to be holy, for without holiness, no one will see the Lord. Kaya nga po malinaw ang sinabi ng Panginoon Jesus in Mark chapter 8, verse 26, what good is it for a man to gain the whole world, yet forfeit his own soul? Anong pagginamang? Kung tao ay makamtan man niya ang kayamanan sa buong mundo, mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Ang requirement sa tao to see the face of the Lord, ang requirement sa tao to enter heaven is to live a holy life. For without holiness, no one will see the Lord. At tayo pong mga anak ng Diyos, kitang-kita po natin kung gaano nagiging masama ang sanlibutan. Pasama ng pasama ang sanlibutan dahil ihula na po, isinaad na salita ng Diyos that in the last days, sa mga huling araw, and we are in end times already, ang mga tao po ay magpakakasasa sa kasamaan. At ngayon po ay napapalibutan kayo ng iba't ibang kasamaan, yung corruption, grabe ang kasasama ang pamumuhay ng tao. Ang bilang mga Kristiyano po ay magpapatangay din ba tayo? Makikiayon ba tayo? Wala na bang pagkakaiba ang mga Christian sa mga hindi Christian? Parehas na ba ang takbo ng isipan ng Christian sa hindi? Parehas na ba ang gawain ng mga Christian sa hindi? Mga kapatid, hindi po dapat na mangyari sa atin dito. Dapat po ay kakaiba tayo. We should be holy people of God. Hindi po dapat tayo makiayon. We are urged by the word of God in Romans chapter 12, verse 1 and 2. Nang sabi po doon, I urge you that in the view of God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. And this is our true and proper worship. And verse 2 nagsasabi doon, do not conform to the pattern of this world. Huwag na po tayo makiayon sa masamang sistema ng sanlibutan na ito. It's about time, brothers and sisters, na tayuan natin ang ating pagiging Kristiyano. Na magdita sa atin ang kaibahan ng pamumuhay ng mga anak ng Diyos sa hindi mga anak ng Diyos. Dapat po ay may malaking difference. Ang difference niya ay talagang light and day. Black and white. Kung paano ang mga tao sa mundo na ito ay nagpapakasama, ang mga anak ng Diyos po dapat ay nagpapabanal. At paano ba tayo makapamuhay ng holy kind of life? Well, we can live holy lives through God's Spirit. Through Holy Spirit, makakapamuhay po tayo ng may kabanalan sa pamagitan po ng banal na Espiritu Santo. Ayon sa sulat ni Apostle Peter in 1 Peter chapter 1, verse 2, through the sanctifying word of the Spirit. Look at the verb used here sa sanctify, sanctifying. This is present continuous. Ibig sabihin po, patuloy na kumikilos ang banal na Espiritu Santo. The Holy Spirit is working within us to make us holy, to sanctify us. The word sanctify means the process of making a person holy. So ang banal na Espiritu Santo ang siyang kumikilos sa ating mga buhay upang tayo po'y pabanalin. Tinanggap natin ang Holy Spirit as the best gift from God nung tayo po ay sumampalataya sa Panginoong Jesus. Nanahan ang Holy Spirit sa atin. Many times, lalo na sa mga sulat ni Pablo sa mga taga-Corinthians, ay mabasa natin doon that we are the temple of God, the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay nananahan sa atin. At siya ang nagpapabanal sa bawat Kristiyano. Siya ang nag-grieve kapag tayo nagkakasala upang hindi natin ulitin ang pagkakasala na ito.
Na-realize mo ba natin kung bakit tayo nag-grieve? Kasi ang Holy Spirit nag-grieve sa atin kapag nagkakasala tayo, Ephesians chapter 4. At ang dahilan po dito, ang motivation kung bakit siya nag-grieve, ay hindi para tayo magpatuloy sa gawaing masama, kundi upang itigil natin, pagsisihan natin, at umayon tayo sa kanyang kalooban. So, ang Holy Spirit po ay nandyan sa atin to help us grow in holiness. Kaya magpasakop po tayo sa banal na Espiritu Santo. Kaya nga po obvious, yung taong may religion pero hindi siya holy kasi wala siyang Holy Spirit sa buhay niya. Maaring ang bihis niya ay Kristiyano, maaring pagsasalita niya ay Kristiyano, maaring ang Bible niya ay Christian Bible, ang mga inaawit na ay Christian songs, ang ka-fellowship niya ay mga Christians, pero hindi agad ibig sabihin na ang tao na iyon ay talagang holy, sapagkat ang holy man of God, holy woman of God, ay pinananahan ng Holy Spirit. At once a person is dwelt by the Holy Spirit, kapag ang tao po ay ang Holy Spirit na nakana sa kanya, he will be a different person. Magiging bago na siya nilalang. Para siyang, kumbaga, nasaniman. Ito ba nakakapanood tayo ng movies, o di kaya nakakabalita tayo ng mga, let's say, demon possession, that possess ng evil spirit. Di ba pag may mga na-possess ng evil spirit, ibang-iba siya, iba ang salita niya, iba ang gawain niya, iba ang aura niya. In the same way, ang mga Christian po, pag siya ay pinananahan ng Holy Spirit, na-possess ng Holy Spirit of God, mag-iiba po ang aura niya. Mag-iiba ang pananglitan niya. Mag-iiba ang pag-uugali niya. Mag-iiba ang lifestyle niya. Magiging holy person siya. Dahil ang Holy Spirit ang nananahan sa kanya. So my question is, do you have the Holy Spirit? And we can live holy lives through the Holy Scriptures, the Word of God, the Bible. Ito po ang paraan ng Diyos upang tayo ng mga anak niya ay makapamukay ng kabanalan through Scriptures, through God's Word, the Holy Scriptures. Yung prayer ni Lord Jesus in John 17, verse 17, sabi niya, yung patungkol sa kanya mga disciples, sabi ng Panginoon Jesus doon, sanctify them, make them holy. Hindi po may ibig sabihin. Sanctify them by the truth, your word is true. Ang salita ng Diyos ay ibinigay sa atin upang tayo po'y pabanalin. Kaya nga dapat po araw-araw pinagbubulayan natin, pinapasa, pinapakinggan natin. Praise the Lord, meron tayong daily prayer service. And we pray, we ask God na isustain tayo na magpatuloy ang ganitong gawain so that everyone could hear and receive the Word of God every day, hindi lang Sunday. Kasi ang mga Kristiyano, dapat po tayo ay busog, sagana sa salita ng Diyos. Dahil sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo mapapalaya sa ating mga maling gawain. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo ay napapabanal. Sanctify them by the truth. Your word is truth, according to the Lord Jesus Christ. So, ang salita ng Diyos ang siyang magdadala sa atin, mag-uudyog sa atin na makapamuhay tayong may kabanalan. Thirdly and lastly, we can live holy lives through God's Son, the Holy Son, our Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo, sa alay niyang dugo sa cross ng Kalbaryo, magiging banal ang bawat isa sa atin. Look at Hebrews chapter 13, verse 12. And so Jesus also suffered outside the city gate to make the people holy through His own blood. Napakalinaw ng verse na ito. Na ang sakripisyo daw po ng Panginoong Jesucristo doon sa Calvary, yung pagdanak ng dugo niya sa cross, yung pagpayubay ng kanyang dugo, ito po ay upang gawing banal ang mga sumasampalataya sa kanya, to make the people holy through His own blood. Listen, God's way for holiness, or to make us holy, is through the shedding of the blood of His Son, Jesus Christ. In fact, bago po inihandog ang banal na dugo ng Panginoong Jesus, kaparaanan na talaga ng Diyos na through the blood, malilinis ang mga tao sa kanilang kasalanan. Kaya nga mabasa natin sa Hebrews chapter 9, verse 22, that in fact, the law requires that everything be cleansed
with the blood or by the blood. For without shedding of the blood, there is no forgiveness. Kaya nga po ang mga tao noon sa Old Testament ay araw-gabi naghahandog ng dugo upang sila ay mapabanal, upang sila ay mapatawad sa kanilang mga pagkakasala. Pero ang ultimate sacrifice, the Lamb of God, si Jesus Christ, ay inihandog na. Kaya nga po ang bawat isa ay magiging banal lamang sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang bawat tao po'y maliligtas through the shedding of the blood of Jesus Christ. Having faith in the Lord Jesus Christ, doon mapapawalang sala ang sinumang tao. It's not by religion. Hindi din po sa mga mabubuti nating gawa. Hindi sa ating kung anong nagawa natin in the past, maliligtas ang tao. Maliligtas ang tao. You will see the Lord if you have the blood of the Lamb. If you have the blood of Jesus Christ shed on the cross. Without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Pero ang mga sumasampalataya sa Panginoon ay kanyang pinabanal. Yun ang dahilan kung bakit dumanat ang dugo ng Panginoong Kristo. In fact, the blood of Christ is central to Christianity. And let me declare it, without the blood, without the shedding of the blood of Jesus, there is no Christianity. Walang Christianity kung wala ang pagdanak ng dugo ng Panginoong Kristo. In fact, all religion in the human history, they apply blood. Ganon din po sa Christianity na ito ang totoo na ang bawat isa sa atin ay napabanal sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo ng Panginoong Jesus. So let me ask you, kayo po ba ay sumampalataya talaga ng dugo sa ating Panginoong Jesucristo? Kung magkaganon po ay meron tayong eternal life. We will see the Lord dahil ang nagpabanal sa atin, ang precious blood of Jesus Christ. Kaya paghawakan po natin lagi. Sa Panginoon tayo nakatingin, huwag sa ating sarili. Look at the Lord Jesus Christ. Siya ang iyong handog. Siya ang kordero ng Diyos na nag-alis at naglinis sa lahat ng ating mga pagkakasala. Kaya siya ang ating kabanalan. Huwag po natin kalimutan po yun. Fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Remember, brothers and sisters, without holiness, no one will see the Lord. Praise God.